Ang simbahang Katoliko ang tunay na simbahan. Sa Katolisismo lang tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Gumagawa raw ng bagong gawain ng Panginoon. Imposible ito. Naharap sa gawain ng makapangyarihang Diyos, marami siyang kuro-kuro. Ang kapanglawan ng simbahan at pagsama ng kaparian ay nagpanhilay sa kanya. Talaga bang di na gumagawa ang Espiritu sa simbahan? Gumagawa na ba ng bagong gawain ng Panginoon? Sa salita ng makapangyarihang Diyos, natukoy niyang siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Gayunpaman, nang malaman ng obispong tinanggap niya ang makapangyarihang Diyos, tinanggal siya sa pagkaprayor at binantaang ititiwalag kung di niya ititigil ang pagsunod sa makapangyarihang Diyos. Kung susundin ko ang makapangyarihang Diyos, mawawalan ako ng mga posisyon bilang paring Katoliko at bilang prior. Kung di ko siya susundin para sa katayuan ko at kasiyahan, isa ba akong tunay na nananalig sa Diyos? May ililigtas pa ba ako ng Diyos? Katoliko ang pamilya ko sa maraming henerasyon. Noong 20 anyos ako, nagpasya kong ilaan ang buhay ko para sa Panginoon. Pagkatapos ng 7 taon ng teolohikal na pagsasali sa seminaryo, itinalaga ko bilang pari sa edad ng 27. At sa edad na 30, napromote ako bilang prior ng monasteryo. Noong panahong yon, mayabang ako. Tingin ko'y naging prior ako ng monasteryo sa murang edad ko. At saka, matapos marinig ang sermon ko, sinabi ng mga pari at monghe na lubos na mapapakinabangan ng mga ito. Kaya dama kong naintindihan ko ang Biblia at may kaalaman ako sa Panginoon. At sa pagparito niya ay aayunan niya ako at makakapasok ako sa kaharian ng langit. Kailan mo narinig ang Ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos? Yun ay noong Hunyo taong 2001. Isang gabi, lumapit sa akin ang diakonong si Wang para sabihin may mga Kristiyanong dumating at nagsalita tungkol sa pananampalataya. Nang marinig kong mga Kristiyano sila, hindi ko sila sineryoso. Inisip kong ang simbahang Katoliko ang tunay na may taglay ng katotohanan ng pagliligtas ni Jesus. Nagkaroon ako ng maraming taon ng teolohikal na pagsasanay at napag-aralan ng bawat kabanata ng Biblia ng bawat linya. Dahil nandito sila ngayon, naisip kong talakayin sa kanila ang tungkol sa pananalig at tingnan kung mapagbabalik loob ko sila sa Katolisismo. Isinama ako ni Diakono Wang para makipagkita sa kanila. Ang isa ay si Brother Cheng, ang isa naman ay si Brother Gao. Nang malaman kong 6 o 7 taon pa lang silang naniniwala sa Diyos, mas lalong di ko sila sineryoso. Ngunit para mapaanib sila sa simbahang Katoliko, matyaga ko pa rin silang kinausap tungkol sa kasaysayan ng Katoliko. Sinabi ko sa kanila, para makapasok sa kaharian ng langit, sumapi kayo sa tunay na simbahan, ang simbahang Katoliko. Pero na marinig ito ng mga brother, bukod sa ayaw nilang magbalik loob, nakipagbahaginan pa sila sa kalagayan ng simbahan. Sabi ni Brother Gao, para sa mga Katoliko at Kristiyano, ang kalagayan ng simbahan ay mapanglaw ngayon. Nangangaral ang mga mangangaral ng walang kaliwanagan. Di sila makapaghatid ng makabuluhang sermon. At ang ilan ay naghangad ng mga makamundong bagay at iniwan ng paglilingkod. At ang mga naniniwalay humihinat ng lalamig ang pananampalataya. Sa mga pulong, tinatalakay nila ang pang-araw-araw nilang buhay at ipinakikilala ang isa't isa sa trabaho at kasintahan. Maraming nananalig ang sumusunod sa mga makamundong uso at ang ilan ay nagbalik pa nga sa mundo. Paano naiiba ang kalagayan ng simbahan sa templo sa mga huling araw ng kapanahunan ng kautusan? Sa katapusan ng panahong yun, malinaw na naging mapanglaw ang templo. Nagpalitan ng pera ang mga tao sa templo at nagbenta ng bakat tupa. Naging pugad ng mga magnanakaw ang templo. Ano ang ibig sabihin nito? Di na sa templo gumagawa ang banal na espiritu. Saan na gumagawa ang banal na espiritu? Nagsimula ang Panginoong Hesus ng bagong gawain sa labas ng templo. At ang gawain ng espiritu ay lumipat sa gawain ng Panginoong Hesus. Nagbigay ang brother ng pagkakatulad. Tulad to ng pagkakaroon ng kalan sa silid pagtaglamig. Mainit ang pakiramdam sa kwartong yon. Pero kung tatanggalin ang kalan, ang kwarto ay lalamig. Ganon din sa simbahan. Pag ang espiritu ay gumagawa sa simbahan, ang mga kapatid ay may pananalig at masigasig na naghahanap. Ngunit pag nawala ang gawain ng espiritu, ang simbahan ay nagiging mapanglaw. Ang mga simbahan kahit saan ay nasa parehong kalagayan gaya ng templo sa mga huling araw ng kapanahunan ng kautusan. Naisip mo ba kung ang gawain ng banal na espiritu ay lumipat? Saan na gumagawa ang banal na espiritu?
Matapos marinig ang sinabi ng brother, nabigla ako. Di ko inaasahang iuugnay nila ang kapanglawan ng templo sa gawain ng Panginoong Hesus. Bago sa akin, ang pangunawang ito. Di namin naintindihan ang ganito sa aming simbahan. Sangayon ako sa pagtatasan nila sa kalagayan ng simbahan. Ang pagbabasa ng kasulatan at pangingilin sa araw ng Panginoon, maraming miyembro ng simbahan ang dito ginagawa. Tulad sila ng mga di nananalig na pera at kasiyahan ng hangarin. At paunti ng paunti ang mga tao sa simbahan. Totoo ito. Talagang mapanglaw ang simbahan. Ang pagbabahagi nila ay naaayon sa Biblia at sa mga katunayan at may konting lalim sa pangunawa nila. Maraming taon kong inaral ang Biblia ng walang ganitong pagkaunawa. Pero naabot nila ito sa ilang taong paniniwala lang. Mukhang minaliit ko sila. Nang makita kong hindi ko kayang mahikayat sila at hindi ko masagot ang kanilang mga katanungan, para di ako mapahiya, nagdagdag ako ng ilang salita, gumawa ng mga palusot at umuwi. Pinag-isipan mo ba ang paglipat ng gawain ng banal na espiritu? Oh, akala ko ang banal na espiritu ay espiritu ng simbahan. Kaya kung siya ay di gumawa sa simbahan, saan pa siya pwedeng gumawa? Di ko to naintindihan noon, kaya hindi ko pinag-isipan. Pinuntahan ako ng mga brother na yon ng ilang beses. Kasunod ng huling paksa, sabi nila, nagbalik ang Panginoon sa katawan tao upang maghayag ng bagong salita, gawin ng paghatol, dalisayin ng mga tao, iligtas tayo sa kasalanan at dalhin sa kaharian ng langit. Anong tingin mo roon? Labis akong naguluhan nang marinig ko ang sinabi nila. Naisip ko, naiintindihan niyo ba ang Biblia? Na kumpleto ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos at siya'y babalik bilang espiritual na katawan upang tukuyin ang katapusan ng tao. Paano siya magkakatawang taong muli upang gumawa ng gawain? Sa sandaling ito, bigla kong naalala may nagsabi sa akin tungkol sa mga nangangaral ng kidlat ng silanganan. Sinabi nilang nagkatawan tao siyang muli para gumawa ng bagong gawain. At may lalimang mga sermon nila. Sa tingin ko, naniniwala sila sa kidlat ng silanganan. Sa puntong ito, ayoko nang may marinig pa. Para sa akin, ang simbahang Katoliko ang kinikilalang simbahan. At dahil wala pang nakarinig ng kidlat ng silanganan noon, dito isang kinikilalang simbahan. Dahil nga dito kinikilala, tiyak na mali ang mga sermon nila. Sumabat ako sa kanila at nagtanong, naniniwala kayo sa kidlat ng silanganan? Sabi niyo, nagkatawang taong muli ang Panginoon at may bagong gawain. Imposible ito. Di ako naniniwala. Kung ipangangaral niyo sa akin ang ebanghelyong to, huwag na kayo mag-aksaya ng oras. Matyaga pa rin nagbahagi sa akin ng dalawang brother. Dahil malakas ang mga kuro-kuro ko, hindi ko sila pinakinggan. Galit kong sinabi sa kanila, salungat sa mga tradisyonal na paniniwala ang ipinangangaral niyo at ayoko na marinig to. Nang makita nila ang naging saloobin ko, tumigil sila sa pagbabahagi sa akin. Kalaunan, 2 beses pa nila akong pinuntahan. Dahil sa nasasaloob kong pagtutul sa kanila, paano man sila magbahagi, ang sinabi nila'y lumabas sa kabilang tainga ko. Nag-iwan sila ng aklat na ang salita ay nagpapakita sa katawan tao. At hiniling na sayasatin ko ito. Nang makita ko ang kanilang taimtim na saloobin, nahiya akong tumanggi. Pumayag akong iwan nila ang libro. Binasa mo ba? Oo. Na-curious ako nung una kong natanggap ang aklat na yon. At gusto kong mabasa ang nasa loob nito. Kaya binuksan ko ang aklat, tiningnan ng talaan, at binuklat ang ilang pahina. At may natagpuan akong ilang nakasulat doon, tulad ng kung ang Trinidad ay talagang umiiral at ang katapos at destinasyon ng tao. Iba yon sa aming mga tradisyonal na itinuturo. Isinara ko ang aklat at di tiningnan ulit. Kung ganon, hindi mo ito binasa ng mabuti. Oh, paano ko ba sasabihin? Nung panahong yun, wala akong interes na maghanap. Bulag kong kinundina ang aklat ng di tinitingnan ang nilalaman nito. Inisip ko na bilang prior ng monasteryo, tungkulin kong protektahan ang kawan. Dapat kong sabihan ang mga pari at monghe para di sila malinlang. Kaya, nung panahon ng pamamahinga ng mga baguhan, sabi ko, nasa mga huling araw tayo at maraming huwad na Kristo ang nagpapakita. Nakilala ko ang mga taga-kidlat ng silanganan. Nagbalik na raw muli ang Panginoon at gumagawa ng bagong gawain. Paano ito mangyayari? Pinasadahan ko ang aklat nila at ibang itinuturo nito sa ating tradisyonal na paniniwala. Sigurado ko na ang kidlat ng silanganan ay hindi nagmula sa Diyos. Pinagbilinan ko sila mag-ingat.
at huwag makipag-ugnayan sa mga miyembro nun. Huwag pakinggan ang kanilang mga salita at protektahan ang mga miyembro ng simbahan sa panlilinlang. Pagkatapos na marinig nila ako, sinabi ng mga pari at monghe na kritikal na usapin ito ng pagliligtas at dapat protektahan ng mga miyembro. Naisip mo ba, paano kung ang makapangyarihang Diyos ang talagang nagbalik na Panginoong Jesus? Di ko naisip yon. Noong oras na yon, nakita kong masunuri ng lahat matapos akong pakinggan. At pakiramdam ko, gumawa ako ng matuwid na bagay na natupad ang responsibilidad ko bilang prior na maprotektahan ang kawan. Kaya hindi ko namalayan na nilalabanan ko ang Diyos. Pagkatapos nun, pumunta si Brother Gao at tinanong ako kung nabasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Napaka-prangka ko siyang sinagot. Sabi ko, ang mga salita niya ay naiiba sa aming mga tradisyonal na turo. Kaya di ko to sisiyasatin. At di ko hahayaang siyasatin to ng iba. Dahil usapin ito ng pananalig. Di namin ipagkakanulo ang Panginoon sa pakikinig sa inyo. Nang marinig ito ni Brother Gao, matyaga pa rin siyang nagbahagi. Sabi niya, di mo pa nabasa ang mga salita niya. Nakita mo lang ang ilang bagay na naiiba sa pagtuturo ng inyong simbahan. Kaya nagpasyakan di ito salita ng Panginoon. At tumatangging mag-imbestiga. Di mo ba naisip na nagpapadalos-dalos ka? Sabi ng makapangyarihang Diyos, pinapayuhan ko kayo na tahakin ng maingat ang landas ng paniniwala sa Diyos. Huwag kayong magsalita ng patapos. Bukod pa riyan, huwag kayong maging kaswal at walang ingat sa inyong paniniwala sa Diyos. Dapat ninyong malaman na kahit paano, yaong mga naniniwala sa Diyos ay dapat maging mapagpakumbaba at mapitagan. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit minamaliit ito ay mga hangal at mangmang. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit walang ingat na nagsasalita ng patapos o hinuhusgahan ito ay puno ng kayabangan. Walang sino mang naniniwala kay Jesus ang may karapatang sumpain o husgahan ng iba. Lahat kayo ay dapat magkaroon ng katinuan at maging mga taong tumatanggap sa katotohanan. Para maniwala tayo, sa Panginoon dapat may takot tayo sa Diyos. Di tayo pwedeng bulag na kumundi na pag di umaayon sa ating kuro-kuro ang salita at gawain niya. Kung di tayo nagpapakumbaba at naghahanap sa harap ng Diyos at laging sinusuri ang mga bagong salita at gawain niya gamit ang ating imahinasyon, napakadaling gumawa ng kasalanan ng pagkondena sa Diyos. Tulad ito ng pagparito at paggawa ng Panginoong Hesus at nakita ng mga Pariseyo na ang mga salita niya at gawain ay lampas sa batas. Naghanap sila ng bagay laban sa kanya. Kinundena siya. At sa huli ay nilinlang ang karamihan sa pagpapapako sa kanya sa krus. Lumabag ito sa disposisyon niya. Sa huli, isinumpa sila at pinarusahan. Aral itong natutunan sa dugo. Ngayon sa usapin ng pagbabalik ng Panginoon dapat maingat itong tratuhin dahil pag mali tayo ng kinundena, baka malapastangan ang banal na espiritu. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan sa espiritu ay di ipatatawad. Nakakakilabot na gawin ang kasalanan ito. Sinabi rin niya, nagpakita na't gumawa ang makapangyarihang Diyos, kaya maraming pinuno ng iba't ibang denominasyon ang bulag na kinundina ang gawain niya. Ang ilan ay siniraan at nilapastangan ng makapangyarihang Diyos. Marami sa mga seryosong lumaban ng pinarusahan. Kung di tayo mag-iingat, madaling mawawala ang ating destinasyon. Oo, talagang seryoso ang mga kahihinatnan. Tama. Di ko kinikilala ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kaya di ko inisip na ganun pala to kaseryoso. Naisip ko noon, mga miyembro ko lang ang iniisip ko't pinoprotektahan ko sila sa panlilinlang. Dito pagkakasala sa Panginoon. Pero naramdaman kong makatwiran ang sinabi ng brother na yon. Wala akong masyadong alam sa kidlat ng silanganan. Ngunit kinundin ako agad. At ganoon din ang ipinangaral ko sa mga parit monghe. Kung nagkamali ako sa pagkundina gaya ng sinabi niya, ito ay pagkakasala sa Diyos. Ang mga kahihinatnan ay di ko lubos maisip. Kaya sinabi ko, kay Brother Gaunon, hindi ko napag-isipan ang mga sinabi mo. Pero mag-iingat ako sa hinaharap. Ginusto mo bang magsiyasat pagkatapos nun? Hindi ko ginusto. Pero may nangyari sa simbahan namin na humimok sa akin na magnilay-nilay. Minsan, nakita ko ang obispo at malungkot niyang sinabi sa akin na maraming pari sa aming diocesis ang naghahanap ng mga dahilan para di ibigay ang mga handog. At ilang pari ang nagpakasasa sa kahalayan at tumanggi ring magsisi. Isang matandang pari, ang pribadong nagbunyag, na lihim niyang nilustay ang mga handog para sa ibang tao at nagtayo ng pabrika.
Nang marinig ko ang mga to, naisip ko, bilang pare, ang paglulustay ng mga handog at pagpapakasasa sa kahalayan ay kasalanan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, maliban kung kayo'y magsisi, kayo'y mamamatay rin. Kung makasalanan ang mga pari at di nagsisisi, paano sila papasok sa kaharian ng langit? Kakaunting pari lang ang gumagawa ng mga gayong bagay noon. Ngayon, napakaraming pari na ang nasadlak sa kabuktutan. Di ko maiwasang isipin ang kapanglawan sa simbahan na sinabi ni Brother Gao. Naisip ko, nung ang banal na espiritu ay gumawa sa simbahan, dinidisiplina pa kami ng banal na espiritu. Ngunit ngayon, sa maraming paring nagkakasala sa Diyos, bakit walang pagdidisiplina mula rito? Di na ba gumagawa ang banal na espiritu sa simbahan? Di ko maintindihan. Makalipas ang maikling panahon, pumunta ulit si Brother Gao at ang iba pa. Medyo may pagtutol pa rin ako sa kanila noon. Naisip ko, lagi kayo nagpapatotoong nagbalik na ang Panginoon ng nagkatawan tao. May biblikal na batayan ba para sabihin to? Magtatanong ako ng ilang direktang katanungan. Kung di nyo to masagot, wag na tayong mag-usap pa. Kaya tinanong ko sila. Sila sabi ng Biblia, siya'y babalik bilang espiritual na katawan, ngunit nagpapatotoo kayong siya'y nagkatawan tao upang gumawa ng bagong gawain. Ano ang basehan ninyo para sabihin to? Sinagot ako ni Brother Gao. Ang pagparito ng Diyos na nagkatawan tao ay matagal na panahon na niyang isinaayos at may patunay sa mga propesiya ng Panginoong Hesus. Halimbawa, sinasabi sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 24-25, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapot kailangan muna siya magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Gaya na nakikita nyo, sa talatang ito'y binanggit ang anak ng tao. Ano ang tinutukoy rito ng ang anak ng tao? Alam nating lahat, ang Panginoong Hesus ang anak ng tao, at Diyos na nagkatawan tao. Walang duda rito, ang anak ng tao, ang Espiritu ng Diyos na nasa laman at naging ordinaryong tao, na tumutukoy sa pagkakatawan tao ng Diyos. Ang propesiya ng Panginoon na ang pagparito ng anak ng tao ay nagpapakitang babalik siya bilang nagkatawan tao. Sinasabi rin ng mga kasulatan, dapat siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pagbalik ng Panginoon, di siya makikilala ng mga tao o mamumukaan, at ang buong henerasyon ay kukondinahin at tatanggihan siya. Ipinapakita nitong pag naging anak ng tao ang Panginoon, saka lang siya magdurusa at tatanggihan ng henerasyong to. Kung bumalik siyang katawang espiritual na mayroong itsura ng isang Hudyo, maharlik at nagpapakita sa lahat ng may dakilang kaluwalhatian, sinong makakakita sa kanya at di sasamba? Paano niya titiisin ang magdurusa? Paano siya tatanggihan ang henerasyong to? Kaya, babalik ang Panginoon bilang ang nagkatawan taong anak ng tao sa mga huling araw. Pagkarinig ng pagbabahagi niya, nabigla ako. Ang pagbabahagi niya ay makatwiran at lohikal. Wala sa mga teologo at espiritual na tao sa mundo ng relihiyon ang nakapagpapaliwanag ng propesiyang ito. Sinabi nilang hiwaga ito ng Panginoon na di mauunawaan ng tao. Ganoon din ako. Inaral ko ang Biblia na maraming taon. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang talatang ito, di ko maintindihan. Di ko alam kung bakit dapat magdusa ang Panginoon, gayong pumarito siyang espiritu. Ikinagulat ko na kayang ipaliwanag ng mga tagakidlat ng silanganan ang misteryo ng propesiyang to. Malinaw nilang nakikita ang mga bagay, nagbagong impresyon ko sa kanila. Napaisip ako, talaga bang nagbabalik ang Panginoon na nagkatawan tao? Medyo nabalisa ka. Oo. Pero nang maisip ko ang mga propesiya sa Biblia na siya'y paparitong sakay ng ulap, hindi ko pa rin mawari. Kaya nagtanong ako ulit. Maraming propesiya ang nagsasabi na sa mga huling araw, bababa ang Panginoon sa anyong espiritu upang hatulan ng mga tao. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, at sa gayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kaya magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya.
Kung ang pagbabalik ng Panginoon ay tunay na nagkatawan tao, paano matutupad ang mga propesiya? Nagbahagi si Brother Gao. Nagpropesiya si Jesus na pagbalik niya sa mga huling araw, bababa siya sa ulap sa anyong espiritu at hahatulan ng mga bansat tao. Matutupad ang mga propesiya. Lihim munang paparito ang Diyos na nagkatawan tao tapos hayagang magpapakita na sakay ng ulap. Sa madaling salita, nagbabalik ang Panginoon sa dalawang paraan. Una, nagkatawan tao siyang dumating para ihayag ang katotohanan at dalisay ng mga tao. Para gumawa ng grupo ng mga mananagumpay. Tapos nun, bubuo sa malaking sakuna at ang gawain ng pagkakatawan tao niya ay makukumpleto. Pagkatapos ng sakuna, hayagang magpapakita ang Diyos at gagantimpalaan ng mabubutit, parurusahan ng masasama. Sa panahon ng pagkakatawan tao ng Diyos at lihim na gawain, ang kumukundi at lumalaban sa Diyos tapos di nagsisisi, ay mawawalan ng pagkakataong maligtas at sa huli tatangis at magngangalit ang mga ngipin nila. Tinutupad nito ang propesiya sa aklat ng pahayag. Narito, siya'y dumating kasama ang mga ulap at makikita siya ng lahat at ng mga nangagsiulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupay magsisitaghoy dahil sa kanya. Matapos marinig ang pagbabahagi niya, parang lumiwanag ang puso ko. Ang ikalawang pagparito ng Panginoon ay di lamang hayagang pagbaba sakay ng ulap. Bago pumarito ng hayagan, siya ay nagkakatawan tao muna ng palihim. Ito ang dalawang paraan ng pagpapakita ng Panginoon. Noon, isa lang ang alam kong paraan ng pagpapakita niya. Yung pala, isang bahagi lang ang naunawaan ko. Noon ko nakitang naghayag ng misteryo ng propesiya sa Biblia ang kidlat ng silanganan. At makatwiran at luhikal ito. Kaya nadama kong maaaring galing ito sa Diyos at mahalagang siyasatin ito. Pagkatapos nun, handa na akong makipagbahagi sa kanila at basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Nagbago ang saloobin mo. Oo. Pagkabasa ko ng mga salita niya sa kaunting panahon, natiyak ko sa puso ko na babalik ang Panginoon bilang nagkatawan tao. Yun nga lang, naguguluhan pa rin ako. Sigurado ako tungkol sa pagkakatawan tao. Ngunit paano ko makatitiyak na ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na si Jesus? Naalala ko na ang simbahang Katoliko ay ang tunay na simbahan at taglay nito ang katotohanan ng pagliligtas ni Jesus. Alam kong ito lang ang susi sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kung tinanggap ko makapangyarihang Diyos at naligaw sa paniniwala ko, ipagkakanulo ko ang Panginoon. Paano ko papasok sa kaharian ng Diyos? Hindi ko naintindihan ang tanong na to, kaya medyo hindi ako mapalagay. Narinig kong tinanggap ni Father Yuan ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kaya gusto ko siyang puntahan. Dati siyang mananampalatayang Katoliko at pareho ang aming mga turo at pananaw. Kaya gusto kong marinig kung paano niya naintindihan ang usapin. Salamat sa Panginoon. Makalipas ang ilang araw, nakita ko si Father Yuan at sinabi ko sa kanya ang lahat ng alalahanin ko. Pagkatapos makinig, nagbahagi siya sa akin. Ganyan din ang mga inaalala ko dati, na ang paniniwala sa makapangyarihang Diyos ay pagtataksil sa Panginoong Hesus. Subalit patungkol sa tanong na ito, ang pinakamahalaga ay malaman kung ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Hesus ay iisang espiritu, kung sila ay ang parehong Diyos na gumagawa. Sa kapanahunan ng kautusan, si Yahweh ang gumagawa. At sa kapanahunan ng biyaya, si Jesus ang gumagawa. Bagamat nagbago ang pangalan ng Diyos at iba ang gawain ginawa niya, masasabi mo ba na si Jesus at si Yahweh ay hindi iisang Diyos? Masasabi mo bang ang maniwala kay Jesus ay pagtataksil kay Yahweh? Siguradong hindi. Kaya upang matukoy kung sila'y ang parehong Diyos ay hindi nababatay sa mga pangalan nila. Ang mahalagay kung kaya ng makapangyarihang Diyos na maghayag ng katotohanan at gawin ang gawain ng pagliligtas sa atin. Hanggat na ipapahayag niya ang katotohanan at ang tinig ng Diyos at nagagawa ang pagliligtas sa atin, siya nga ang Diyos mismo. Alam nating lahat na sa kapanahunan ng kautusan, ipinroklama ni Yahweh ang mga batas at utos upang pamunuan ng mga tao, upang malaman nila kung ano ang kasalanan, kung paano maghandog ng mga hain at kung paano sumamba sa Diyos. Ngunit sa katapusan ng kapanahunan ito, mas nagkasala ang mga tao at walang dami ng mga handog ang maaaring maging kabayaran. Ang lahat ay nanganganib na makundina at mapatay ng batas. Kaya nagpropesiya si Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta. Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Sinabi ni Yahweh sa mga Israelita, gamit ang mga propesiya, na paparito ang Mesiyas, upang maging handog sa kasalanan na tutubos sa mga tao. Pagkatapos nun, nagkatawan-tao ang Diyos bilang ang Panginoong Hesus gaya ng ipinangako.
at sa batayan ng gawain ng kautusan, ginawa ang pagtubos sa mga tao. Nagpahayag ang Panginoong Hesus ng mga katotohanan at nagbigay ng daan ng pagsisisi at ipinako sa krus bilang walang hanggang handog para sa kasalanan. Sa gayon ay tinatapos ang gawain ng pagtubos. Kailangan na lang tanggapin ng mga tao si Jesucristo bilang tagapagligtas. Pag nagkasala sila, magsisisi lang sila sa Panginoong Hesus, tapos patatawarin sila ng Panginoon. Hindi na sila mamamatay dahil sa paglabag sa batas. At ang mga tao ay angkop ding lumapit sa Diyos upang manalangin, para hanapin ang biyaya at pagpapala niya. Kaya, natupad ang gawain ni Jesus sa mga propesiya sa lumang tipan. Iniligtas nito ang mga tao sa gapos ng batas, tinapos ang kapanahunan ng kautusan, dinala ang kapanahunan ng biyaya. Nagpapatunay itong si Jesus ang tagapagligtas na ang Mesiyas ay pumarito. At siya at si Yahweh ay iisang Espiritu at iisang Diyos. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ako at ang Ama ay iisa. Nang matapos ng Panginoong Hesus ang pagtubos, ang mga nananalig sa Kanya ay pinatawad na. Ngunit ang makasalanang kalikasan ng tao ay hindi pa nalulutas. Palagi pa rin sila nagkakasala at lumalaban sa Diyos at di ganap na malaya mula sa pagkagapos ng kasalanan. Nakakapag-sinungaling pa rin tayo at nanlilinlang para sa sariling kapakanan. Naiinggit pa rin tayo at lumalaban para sa kapangyarihan. Kapag dumarating ang sakit o mga sakuna, sinisisi pa rin natin ang Diyos, itinatanggi at ipinagkakanulo natin siya. Sinasabi sa Biblia, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay banal. Gusto niya ang taong nakikinig sa mga salita niya at nagkakamit ng kabanalan. Ngunit madalas, makasalanan pa rin tayo, marumi at tiwali. Di malaya sa gapos ng kasalanan at di nararapat sa kaharian ng langit. Sa makatuwid, maraming beses nagpropesiya sa Jesus na babalik siya upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, iligtas tayo mula sa kasalanan at impluensya ni Satanas at dalhin tayo sa kaharian ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. At kung ang sinumang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 4, versikulo 17, pagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Nagpatuloy siya. Si Jesus ay nagkatawan tao gaya ng ipinangako bilang makapangyarihang Diyos upang ipahayag ang mga katotohanan para iligtas ang tao. At batay sa gawain ng Panginoong Jesus, humahatol na siya simula sa sambahayan ng Diyos upang lutasin ang makasalanang kalikasan ng mga tao. Ganap na tinutupad nito ang propesiya niya. Tapos, binasa ni Brother Yuan ang isang sipi ng salita ng Diyos. Babasahin ko to. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bagamat maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang makasatanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawan tao upang akayin ng tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at maghatol. Ang gawain ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat na nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Matapos basahin to, nagbahagi si Brother Yuan. Sa kapanahunan ng biyaya, ginawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos. Ngunit yun ay kalahati lang ng gawain ng pagliligtas. Ang paghatol ng makapangyarihang Diyos ay ganap na nagliligtas sa sangkatauhan. Sa pagtanggap sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw, paglinis sa ating katiwalian, paglaya sa kasalanan, at pagkawala sa kontrol ng mga diablo,
maaari tayong tunay na maligtas at maging karapat-dapat sa kaharian ng langit. Kaya, ipinagpapatuloy ng paghatol na makapangyarihang Diyos ang pagtubos ni Jesus. At ito rin na nagtatapos sa kapanahunan. Ang Panginoong Jesus at ang makapangyarihang Diyos ay iisang Espiritu at iisang Diyos lang. Ang pagbabahagi niya sa tatlong yugto ng gawain ay ayon sa Biblia at mga katunayan at ang puso ko ay nakaramdam ng kasiyahan. Alam ko na ang pagbabalik ng Panginoon ay para sa paghatol, para malutas ang ating makasalanang kalikasan at iligtas tayo sa gapos ng kasalanan. Natanto ko na nabubuhay tayo sa kasalanan at di makalaya. Nagkakasala tayo, nangungumpisal at muli tayong nagkakasala. Ginugugol natin ang buhay sa walang katabusang siklo na ito. Bukod pa sa mga ordinaryong nananalig, kahit ang mga pari ay di makatakas sa gapos ng kasalanan. Totoo ito. Noon talagang hindi ko maintindihan ang dahilan nito. Pero naiintindihan ko na. Kailangan natin ang huling yugto ng gawain ng Panginoon upang lubusang dalisayin tayo. Tila makatwiran na ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos ay nagmumula sa Diyos. Tapos, binasa sa akin ni Brother Yuan ang mga salita niya. Manood tayo ng video ng pagbasa nito. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, naisulong na ng gawain ngayon ang gawain ng kapanahunan ng biyaya. Ibig sabihin, nakasulong na ang gawain sa ilalim ng buong 6,000 taong plano ng pamamahala. Bagamat natapos na ang kapanahunan ng biyaya, nagkaroon na ng pag-unlad sa gawain ng Diyos. Bakit ko ba sinasabi ng paulit-ulit na ang yugtong ito ng gawain ay batay sa kapanahunan ng biyaya at sa kapanahunan ng kautusan? Dahil ang gawain ng panahong ito ay pagpapatuloy ng gawaing ginawa sa kapanahunan ng biyaya at isang pag-unlad doon sa ginawa sa kapanahunan ng kautusan. Ang tatlong yugto ay mahigpit na magkakaugnay na bawat kawing sa kadena ay nakarugtong na mabuti sa kasunod. Bakit ko ba sinasabi rin na ang yugtong ito ng gawain ay batay sa ginawa ni Jesus? Ipagpalagay ng ang yugtong ito ay hindi batay sa gawaing ginawa ni Jesus, kakailanganing maganap ang isa pang pagpapapako sa krus sa yugtong ito at ang gawain ng pagtubos ng naunang yugto ay kakailanganing uliting muli. Magiging walang saysay ito. Kaya nga hindi sa ganap nang natapos ang gawain, kundi nakasulong na ang kapanahunan at ang antas ng gawain ay naitaas na ng mas mataas kaysa dati. Masasabi na ang yugtong ito ng gawain ay nakabatay sa pundasyon ng kapanahunan ng kautusan at nakasalig sa bato ng gawain ni Jesus. Ang gawain ng Diyos ay itinatatag ng yugto-yugto at ang yugtong ito ay hindi isang bagong simula. Ang pinagsamang tatlong yugto ng gawain lamang ang maaaring ituring na 6,000 taong plano ng pamamahala. Ang gawain ng yugtong ito ay ginagawa sa pundasyon ng gawain ng kapanahunan ng biyaya. Kung hindi magkaugnay ang dalawang yugtong ito ng gawain, bakit hindi inulit ang pagpapako sa krus sa yugtong ito? Bakit hindi ko pasan ang mga kasalanan ng tao, kundi sa halip ay pumarito ako upang hatulan at kastiguhin ng tuwiran ang tao? Kung ang aking gawaing hatulan at kastiguhin ang tao ay hindi sumunod sa pagpapako sa krus, at ang aking pagparito ngayon ay hindi sa paglilihi ng banal na espiritu, hindi sana ako naging marapat na hatulan at kastiguhin ang tao. Dahil ito mismo sa kaisa ako ni Jesus, kaya ako pumarito upang tuwirang kastiguhin at hatulan ang tao. Ang gawain sa yugtong ito ay lubos na batay sa gawain sa naunang yugto. Iyan ang dahilan kaya ganitong klaseng gawain lamang ang maaaring maghatid sa tao sa paisa-isang hakbang tungo sa kaligtasan. Kami ni Jesus ay nagmumula sa iisang espiritu. Bagamat wala kaming kaugnayan sa aming katawang tao, iisa ang aming espiritu. Bagamat ang nilalaman ng aming ginagawa
at ang gawaing aming ginagawa ay hindi magkapareho, magkatulad kami sa diwa. Ang aming katawang tao ay magkaiba ang anyo, ngunit dahil ito sa pagbabago sa kapanahunan at sa magkakaibang mga kinakailangan ng aming gawain. Hindi magkapareho ang aming ministeryo, kaya magkaiba rin ang gawaing hatid namin at ang disposisyong inihahayag namin sa tao. Kaya nga ang nakikita at nauunawaan ng tao sa araw na ito ay hindi katulad noong araw na dahil sa pagbabago sa kapanahunan. Sa lahat ng iyan ay magkaiba sila sa kasarian at sa anyo ng kanilang katawang tao at hindi sila isinilang sa iisang pamilya at lalo nang hindi sa iisang panahon, magkagayunman ay iisa ang kanilang espiritu. Ang espiritu ni Jehova ay hindi ang ama ng espiritu ni Jesus at ang espiritu ni Jesus ay hindi ang anak ng espiritu ni Jehova. Iisa sila at pareho ang espiritu. Gayun din ang Diyos na nagkatawang tao ng ngayon at si Jesus ay hindi magkadugo, ngunit iisa sila. Ito ay dahil iisa ang kanilang espiritu. Magagawa ng Diyos ang gawain ng awa at kagandahang loob, gayon din ang matuwid na paghatol at pagkastigo sa tao at yaong pagtawag sa mga sumpa sa tao. At sa huli, magagawa niya ang gawain ng pagwasak sa mundo at pagpaparusa sa masama. Hindi ba ginagawa niya mismo ang lahat ng ito? Hindi ba ito ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos? Amen. Nagpatuloy si Brother Yuan. Kahit na ang nilalaman ng bawat isa sa tatlong yugto ng gawain ng Diyos sa iba-iba at iba ang pangalan niya bawat kapanahunan, ginawa mga to ng isang espiritu at iisang Diyos. Ang tatlong yugto ng gawain ay magkakaugnay at ang bawat yugto ay binubuo sa gawain ng nakaraang yugto. Mas nakatataas kaysa nung huli, hanggang sa maligtas sa mga tao sa kontrol ni Satanas at madala sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi natin siya ipinagkakanulo sa pagtanggap sa bagong gawain niya, bagkus nakikisabay tayo sa gawain. Matapos marinig ang pagbabahagi niya, mas lalong nasiyahan ang puso ko. Magkakaugnay ang tatlong yugto ng gawain, umuusad ang mga to mula sa huli. At walang yugto ng gawain ng hiwalay sa iba. Hindi ba ito ang tatlong yugtong ginawa ng iisang Diyos? Si Yahweh, ang Panginoong Hesus at ang makapangyarihang Diyos ay tila tunay na iisang Diyos. Palagi kong iniisip noon na ang simbahang katoliko ang tunay na simbahan, na ito ang tanging makapagliligtas ng mga kaluluwa. At ang paglisan dito ay pagtataksil sa Panginoon at di ka na maliligtas. Naunawaan ko nang ang iningatan ko'y ang pagtubos lang na ginawa ng Panginoong Hesus. Kung tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos, sinusundan ko mga yapak na kordero at di ko siya pinagtataksilan. Kung ako ay nanatili sa katolisismo at kumapit sa pagliligtas ng Panginoong Hesus, hindi ko matatanggap ang pagliligtas ng Diyos at hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Sa puntong ito, nasiguro kong ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos ay ang bagong gawain ng Diyos. Nagbahagi pa si Brother Yuan ng katotohanan ng mga pangalan ng Diyos, mga kwento sa likod ng Biblia at kung paano niya tinutukoy ang wakas at hantungan ng sangkatauhan. Matapos makinig sa pagbabahagi niya, napuno ako ng emosyon. Matagal na ako naniniwala sa Panginoon, ngayon lang ako nakarinig ng magandang pangangaral. Parang napakalaki ng nakamit ko noong araw na yon. Mas nakaunawa ko kaysa sa mga taon ng paniniwala ko sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Salamat sa Diyos.